What's up mga kalibre, ito tayo short ride papunta sa Sukat, Parañaque at ating itatry ang ating Honda Rebel 500 dito sa Expressway. Alright, ito ang ating Rebel, madaling isingit dahil hindi siya sobrang laki at hindi rin sobrang bigat. Tama lang siya, no? Ito medyo naninibago pa tayo, takot pa tayo medyo kumorner. Medyo bago pa yung gulong natin, pero naka 500 kilometers naman na for change oil. So ito, papasok na tayo ng MCX. Yan, chill ride lang, hindi kailangan magmadali. Yung ito nga, at papasok na tayo. Yan, yun, may mga nagbabike pa, ayos. Malamig yung panahon ngayon kaya ayos. Yan. By the way, magpapakabit na rin pala ako ng nakapagpakabit na pala ako ng RFID. Kaya tuloy-tuloy na tayo sa Sukat, Parañaque at makapag-load na rin tayo. So papasok tayo dyan sa first time kong papasok ng nakamotor sa Expressway. So ito na, moment of truth. Papasok na tayo sa barrier. Yung swabe. Alright, tuloy yung rides natin. Ayun, short video lang nga pala to, no? Yan, sige, tayo mag-overtake na at masubukan ng bilis ng Rebel. O sa overtaking naman, hindi ka mabibitin, no? May power naman siya talaga para sa isang cruiser bike na 500cc. Mabilis naman, no? May power na ibibigay. So pag nangangailangan ka ng power, pag pumiga ka, ibibigay niya. So yun, no? So yan, kita nyo medyo mabilis naman yung takbo ko. Siguro takbo ko niya mga nasa 90 to 100, no? So okay naman, lakas lang hangin. Pero ganun talaga sa mga cruiser, open yan, naked bike kasi, classic bike, kaya medyo malakas ang hangin, expect that. So chill ride naman tayo. So yan, overtake natin yung mga bus. So yun, hindi mo naman kailangan ng sobrang bilis, at your own pace lang na makasabay ka. Baka overtake ka rin sa mga sasakyan dahil dito sa Expressway hindi naman pwede mabagal ka dito kasi bubusinahan ka nila. Eto nga pala, sisingit tayo dito sa gitna, no? Overtake tayo. Yun lang, di mo kailangan mag-swerve, tamang bilis lang din. So makaka-overtake ka, bawal kasi mabagal dito sa Expressway, no? Kaya dapat aggressive ka rin, no? At the same time defensive. Dito papasok tayo ng tunnel, guys, no? So medyo slow down tayo dito, although medyo mabilis pa ako kasi mahaba pa tong tunnel, papasok ng tunnel. Yun na nga, natuwa pa ako. First time kong makapasok dito ng naka big bike. Nagbomba-bomba pa nga ako dyan, kaso wala pa naman akong muffler, kaya mahina ang exhaust na itong Rebel. Piling lang tayo, no? So ito na, papasok na tayo dito ng Expressway. So obey natin yung mga batas trapiko. So yan, dyan tayo kakaliwa kasi dyan yung broken line, means safe na siyang mag left turn, no? So dito pansin nyo, dapat pag big bike ka or motor ka, alam mo yung galaw ng mga sasakyan, no? Makiramdam ka kasi hindi ka pa naman pwedeng sobrang bagal mo, no? Baka ma-swerving mo, ma-side sweep ka. Kaya dapat pag nagmo-motor kayo sa Expressway, presence of mind palagi, no? So first time ko lang magmotor ng big bike sa Expressway, pero matagal na ako nagmo-motor, mga lower cc's nga lang. Pero dito sa Expressway, ngayon pa lang ako pumasok. So ni-enjoy ko lang yung Expressway. Yan, kikita nyo, medyo hindi pa ako masyadong aggressive. Yung iba nakikita kong mga big bike aggressive, So tayo, advice ko, huwag kayong bubuntot sa mga sasakyan, no? Mag tailgate, kasi pag nagpreno bigla yan, wala na. So always keep distance, no?
So ako I preferred na dito sa overtaking lane dahil mabilis naman ako magpatakbo. Kita nyo naman dyan sa video. So nag-overtake naman ako sa mga slower vehicle, no? Kaya dito ako sa overtaking. So nakakita ako ng chance ang maglipat ng lane dito sa kanan. So titake ko yung chance na kumanan, no? Lagi tayong titingin sa side mirror. Hindi porke big bike mabilis tayo hindi tayo titingin dyan, no? So dito, ayun, o ba? Pagkatas nung mabilis na yon, saka umanan dahil libre na. So dire-diretso lang to guys, no? Labas ko nito ay sukat exit. Masaya mag-expressway kasi unang-una walang traffic pag gantong oras, no? Sa gantong araw. Ano bang araw ngayon? Kinuha tong video na to Sunday ata, Saturday pala. So umaga to, kaya walang ganong traffic dito. Kaya maganda mag-rides, no? Yun. Tayo sa kanan, no? Although hindi tayo marinig pa masyado kasi yung muffler natin stuck pa. So mas advisable yata pagka big bike ka is mag-muffler ka kasi unang-una bumadaan tayo ng expressway, yung busina ko mahina, stuck, may under warranty pa to for 2 years. So hindi ko siya pwedeng palitan o papagalaw, no? Kaya tingin ko magpapalit na lang ako ng muffler na ito, no? Papalitan ko ng mga slip-ons lang, no? Para magkaroon lang ng konting tunog sa daan kasi mabilis tayo, hindi tayo pwedeng mahina, no? Kasi pwede tayong i-side sweep. Kaya sa motor we need to be aggressive and at the same time defensive. Tignan nyo nga, no? May gitna ako kasi mabilis ako, no? Mas preferred ko maging aggressive kaysa defensive. Pero at the same time, aggressive defensive din ako. So lalaruin nyo rin, no? Hindi pwedeng puro aggressive lang, hindi puro defensive. Yan. So pag tingin ko pag itong riding skills ko okay naman, no? Para sa beginner mag big bike na Honda Rebel, no? Di clutch to, hindi to kagaya ng mga maxi scoot na big scooter. Mas sa scooter kasi mas madali gawa ng wala kang clutch, saka chill ride lang din. Ito naman kasi may clutch ka, you need to be also aggressive sa clutch, no? Ready ka palagi, on guard ka rin sa brake, no? So ito, chill ride, no? Habang libreng ganyan, pwede tayo magmabilis. Kaysa ako mabilis lang ako sa express, pero pagdating sa mga road na maraming ang taong so let's practice caution and safe speed palagi, no? To the point makakapag-brake pa tayo. Kasi itong Honda Rebel ABS naman to, pero ako would suggest na palagi pag numomotor tayo is practice caution, no? Kasi mahirap, may mga tumatawid na pusa sa ibang lugar. Dito lang tayo sa express, no? Pwedeng bumomba dito, no? Kasi sa express, no, tripling ingat tayo. Kasi 2 gulong lang natin, no? Sa kakatawan na natin ng bubble dog pagka bumangga tayo, no? So ako talagang safety pa rin ang pinapractice ko. So yun, so far sa tagal ko nagmomotor, wala pa namang major accident sa akin or any minor incident na nangyayari because I practice caution and presence of mind. Yun, first time kong makagdaan sa barrier ng big bike. Second time na. Doon napapunta na tayong Sukat Paranaque dun sa big bike Honda Paranaque. So, medyo build up din, no? So ito kasi intersection dito. So dito kailangan cautious ka rin dito kasi crossing to, may mga bonak din dito, no? So yun, yung tamang overtake yan. So yun, stay on your lane. Gusto mo overtake, syempre always keep in mind na overtake ka sa pre, no? Pag libre, pag di naman stay on your lane yan na lang kahit mabagal. So yan, no? Kita nyo naman two-way ito, kaya overtake ka lang dito pag libre. Tayo naman dumadaan tayo dito dati naka NMAX, no? Kaya sanay tayo sa galawan dito.
Yan. So pag nakita natin libre, saka tayong bumaan ng overtake, wala, edi diyan ka lang din sa linya yan. Yan, kasi maraming dumadaan. Yan, nakita tayo ng libre, kaya binanata natin ng overtake. Oops, umala na ako kasi may nakita akong motor, no? Kasi minsan yung mga nasa kabilang opposite lane din mo, hindi overtake, hindi mapagbigay, sasalpukin mo yan. Kaya ingat din, no? Yan. So dito lang muna sa lane, di mo kailangang magbida-bida o overtake yung blue na sasakyan. So stay on your lane. Pwede naman yun eh, no? Mabilis pa naman. Yan, nakakita na nga ako ng libre, saka lang ako overtake. Yo, ganun ang pasok niya, guys. So yun, chill ride lang tayo. Yan. Oop, yan. Yun lang, guys. Yun. Masarap pag motor, guys, lalo nitong Honda Rebel kasi chill ride ka lang eh. Diba? At dito nga medyo tumigil dito kasi parang may na-aksidente dito sa pagkaalam ko eh. So alam ko may aksidente banda dito, so kaya medyo babagal ako dito eh. Teka, antayin nyo sa video. Kaso lang medyo napuno na yung memory ko, gawa ng 8K reso itong ginagamit ko sa Insta ko. Ayan, dito na nga, guys, kaya nagsimula yun na umovertake ako dyan kasi medyo nagkaroon ng build up kasi mayroon palang aksidente dyan. Ayan, tingnan nyo sa kaliwa, yun o, yung inahatak na sasakyan bumangga dun. So yun na nga, no? Hindi mo na maiwasang magka-counterflow yung iba no? Kasi ito traffic na. So yun, guys.